Sumadsad sa all-time low ang piso kontra dolyar matapos magsara sa 60 pesos sa 10 centavos itong Huwebes, March 19. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ito na ang pinakamababang naitalang halaga sa kaysaysayan ng bansa. Sinabi ng ekonomistang si Aso del Castillo na maaari pa itong magdulot ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Anya unang maaapektuhan ng sektor ng transportasyon at mga ordinaryong mamamayan. Dagdag pa niya, nakababahalang posibleng epekto ng lumalalang krisis sa gitnang silangan sa ekonomiya ng Pilipinas. Hihina ang ating ekonomiya, taas ang inflation, tataas ang presyo ng mga bilihin ng produkto at serbisyo, posibleng humina pa ang piso. So talagang dapat umapsyon na maayos, no? Pinuna rin ng ekonomista ang mabagal na aksyon ng Administrasyong Marcos. Ayon sa kanya, imbes na tutukan ng solusyon, nauuna pa ang politika. Itigil talaga sana ang politika. Nandiyan pa rin yung mga impeachment. I think everyone is gearing up for 2028. Yung mga gusto natin marinig na ang pinag-usapan ay paano palakasin yung ekonomiya. Paano bigyan ng tulong ang mga sektor tuwing merong krisis. Sana po mas meron talagang leader na talagang nagsasabi sa atin na ito ang gagawin ng gobyerno. Git ni Del Castillo na kulang pang hakbang ng pamahalaan para matulungan ang mga Pilipino sa gitna ng krisis. Anya dapat ding pag-aralan kung kinakailangan ng i-review o amyendahan ang taripa, lalo na sa mga inaangkat na produkto. Sana mag-double tie rin sila sa legislative. Ang daming kailangan na ayusin. Ano pa ba ang kailangan insentibo para ibigay sa pribadong sektor na nagsosource ng mga mahal na raw materials dito dahil hindi na sila nahihirapan na sila pabili outside. Dapat ganun mga pag-iisip kanilang tackle.